Madaling araw pa lang, nasa Manila Northport Passenger Terminal na ang pamilya ni Tatay Teddy para bumiyahe patungong Cebu. Misis ko, yung mga anak ko, bakasyon na kami ng Cebu habang mga 1 week na naman doon. Kung nakaraan maganda, wala namang problema, wala pang pandemic. Wala namang pong delays? Wala naman. Kasi kadalasan ng uwi namin, mahal na araw eh. Dahil nga sa maganda yung ng tubig, ang dagat. Habang si Fe naman naggaling pang Nueva Ecija at patungong Pagadian, halos 2 araw nang namamalagi sa Pantalan. Naalis kami mamaya, 27 pa kami makarating doon. Nag-text yung tugo sa akin, mandidili daw yung biyahe. Malilipat ng 25. Bakit daw po? May inaayos lang daw po. Maaga nang bumibili ng tiket ang ilang mga pasahero sa Manila Northport para sa mga biyaheng probinsya ngayong Holy Week. Ito ay para makaiwas sa inaasahang dagsa ng mga biyahero sa long weekend. Ayon sa Port Management Office, inaasahang papalo sa 25,000 na pasahero ang dadagsa sa NCR North ngayong Holy Week. Ilan sa mga ruta ng Manila Northport ay ang patungong Batangas, Bacolod, Palawan, Cebu, Bohol, Cagayan de Oro at Davao. Nakipagtulungan ng Philippine Ports Authority sa Department of Transportation at Philippine Coast Guard para sa mas maigting na seguridad sa Pantalan. Magde-deploy din ng PNP at K9 units. Ito ay alinsunod sa Oplan Biyaheng Ayos, Semana Santa 2024. May mga nakaabang din na help desk para tumulong sa mga pangangailangan ng mga biyahero. Magbubukas ang terminal fee counter bandang alas 9 ng umaga. Pwede ring mag-early booking online. Pero babala ng Northport, mag-ingat sa mga online scammers. Binibigyang prioridad dito ang mga PWD, senior citizens at buntis. Base sa monitoring, wala pang naitalang weather disturbances na nakapagdudulot ng delay sa biyahe ng mga pampasaherong barko. Inaasahan na dadami pa ang mga pasahero sa Northport ngayong tanghali. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.